Welcome to my channel. Ngayon po, ang ating i-discuss sa vlog ay may kinalaman sa isang piniem sa atin. Hindi siya basta comment lang. Siya po ay naka-PM sa atin. Hiningi niya yung ating Facebook and then nag-PM po siya. Okay, medyo personal lang tong pagka-PM niya kasi medyo masalimuot ng kaunti ang kanyang problem. Okay. Bride siya, 1 buwan na lang yung kasal niya. Nakapagbigay na siya ng invitation pero gusto niya i-cancel yung kasal. So, medyo mahirap, 'di ba? Kumbaga, alam na ng lahat ng tao na siya ay ikakasal na. Mostly pag ganyan, ang mga suppliers ay nabayaran na rin kasi 1 month na lang. Yung iba din, lahat ng mga kamag-anak, relatives nila, mga kaibigan, katrabaho, friends, mga barkada nila, usually alam na yan kasi 1 month na lang eh. But ang tanong niya is, paano po ayaw na po niyang ituloy ang kasal? May nakita daw siyang red flag, which is nahihiya naman din akong itanong ano yung red flag na yun, pero 3 years na rin po silang magkasama. So, ang problem lang po dyan ay ano po ang gagawin niya para maipaalam sa tao na ayaw na niyang ituloy yung kasal or canceled na talaga yung kasal. Okay, since nakapagbigay na ng invitation, meron siyang 3 options. I told her na kailangan na, since may official invitation, kailangan may official cancellation din ng invitation. So, pwede po itong gawin. Una, pwedeng personal. Pangalawa, pwede niyang itawag. At pangatlo, pwede naman din po na through online, magkakaroon siya ng cancellation. So, ulitin natin, i-review natin yung una, personal. Ibig sabihin, kailangan niyang puntahan ang tao na binigyan niya ng invitation para masabi yung cancellation. Kailangan ba niya magpaliwanag? No need. As long as mahal ka ng mga taong bisita mo or mga in-invite mo, maiintindihan ka nila eventually if you cannot open up. Okay, pangalawa po, pwedeng online kasi usually ang invitations naman natin minsan ay online or sa ngayon sa panahon ngayon minsan nga online na lang. So, pwede ring official cancellation online. Tapos yung pangatlo po natin, aside from online, personal, ito po ay pwede rin na ma-official na card din. It's like an invitation. So, 3 po yung options na yan. Pwedeng card din siya ng official cancellation. So, yun po ang sinagot ko sa kanya. Pero kasi po, hindi naman po natin masasabi sa kanya o makakapag-advise tayo sa kanya na ituloy o hindi ituloy. Kasi mas alam niya sa sarili niya kung ano yung mga reasons bakit hindi na niya kailangan ituloy ang kasal. Okay, minsan nag-iisip siya na siya lang po ba yung nakagawa ng gano'n? No. Sa past na, past na wedding business namin, meron na rin po kami 1 or 2 na gano'n. So, pero syempre po, bilang coordinator, if they cannot open up with me, I cannot advise. At saka ginagalang ko rin po kung ano po ang kanilang gusto. Okay, kasi sarili nila yun, sila yun dapat magdesisyon para sa sarili nila. But be practical. Kailangan kung ipinaalam nyo, kailangan may notice of cancellation din po kayo. Bakit ko sinabing be practical? Chin up. Kung ano yung decision mo, panindigan mo, and tell it to the people na nakakaalam ng kasal mo. Okay lang yun, walang problema. Kung wala kang reason na sasabihin, it's okay. Just do the cancellation. Because it's an official invitation, kailangan magkaroon ng official cancellation. Okay, kung hindi pa po namin kayo subscriber at nakita nyo ang ating video na to, please share, like, and subscribe. Mag-comment din po kayo kasi yung comment nyo, maraming nagbabasa, maraming natututo. Thank you so much.